Yo, what's up riders? Welcome back dito sa aking channel dito sa Doride Ball Review. At ngayon, may dalawang bola tayo ulit na i-review. Ayan ang Wilson Evo. Hindi ito yung Evolution iba pa yung Evolution. Ito yung Wilson Evo Next NXT Indoor Game Ball. So indoor. FIBA approved ba? FIBA approved. Pangarap ko to magkaroon ng FIBA approved to si Doride. At ilalaban natin, ipangtatapat natin si Doride Bola ng Pinas Microfiber. Bola ng Pinas yan. So, ang gagawin natin, katulad ng dati, bounce check, grip check, size, weight, and magpaparehasin natin ng kanilang air pressure. So, anyway, kung bago kayo dyan sa aking channel, please do subscribe. Kung napanood nyo na yung mga ibang, mga ibang videos natin, paklik naman yung subscribe button dyan. And like nyo na rin itong video na ito, share nyo na rin sa mga ka-teammate ninyo para hindi sila maloko ng mga nagbibenta ng mga fake na bola. Okay, so pisahan na natin agad. Huwag na natin patagalin. Unang gagawin natin, medyo malambot kasi ito si Evo Next na Wilson, original to mga idol. So sasabihin ko pag kinumpare natin yung mga bola natin sa mga fake na mga bola, pag i-compare natin sa mga original. So itong hawak-hawak natin is original versus original ang Doride na bola ng Pinas. Palagyan natin ng PSI, medyo malambot kasi 4.55, 5.5, 6, 6.5. Okay, 9 PSI na to. Si Doride, hanginan din natin, o kaya check natin yung hangin kung 9 PSI na ba to. Pero 9 PSI na talaga to. Kasi hinanginan natin to kanina. Kinumpare natin to sa doon sa Nike Elite. Yan. Gagawin natin, okay na yung kanilang mga hangin. So, syempre, ang susunod na gagawin natin is bounce check agad. Tingnan natin kung sino mas mataas na bounce, kung sino yung mas mababa sa parehas na hangin na PSI. Parang ang laki na itong Wilson na to. Ang laki ng bola na to. Parehas parang malaki ba? Anyway, bounce check with the 9 PSI. Uy, mataas pa rin si Doride. Kasi Doride, taas talaga si Doride. Ipalitan natin. Baka maiksi akong... mas tumaas si Doride. Mataas talaga. Mas mataas ang bounce ni Doride. So, pareha silang 9 PSI. So, grip check. Let's grip this to basketball. Aba? Okay. Nawawala si Evo. So, medyo madulas si Evo. Pero, mas smooth. Mas malambot si Evo, Namawis na yung kamay ko. Yan na, namawis na. I-grip check natin ulit. Pero namawis na yung kamay ko. So, next naman natin gagawin is compare natin yung kanilang mga panel. Itong Evo Next is indoor game ball only. Gagamitin lang ito sa mga pang-tabla. Pwede ito sa mga rubberized flooring. Pero sa mga may pintura na mga gaspang, hindi siya pwede. Kasi mabilis mapupudpud yung kanyang panel at magkakaroon ng himulmul agad. Kaya ganun yung mangyayari sa kanya. So, ang kakaiba dito kay Evo, Evo Next, tsaka yung Evolution. Pakita niyo yung bladder line niya. Yan. Yung bladder line niyo, para siyang parang parehas na rin doon sa panel ng bola. Galing, di ba? Ang angas, Oo. So, yung iba kasi mga bola, black lang talaga yan. Black na bladder line lang talaga yan. So, ito, yung panel ng bola, ginawa niya doon. Angas, lupit, ganda. So, napaganda rin itong bola na to. Yun lang talaga. Nagamit ko na rin to sa game. May mga gumagamit to sa liga na game. So, mababa talaga yung talbog niya. Kaya katulad ng kinumpare natin dito kay Doride. So, mas mataas yung bounce ni Doride. So, yun nga. Lalo na pag sa mga tablang court ginamit to, mas bababa yung bounce ng bola. So, pag mga tabla kasi hindi ganun yung bounce. Hindi agad umaangat yung bola. Parang may air pa dun sa loob ng tabla, yung mga kahoy-kahoy na gano'n. Pero kakaunti lang naman yung mga gano'n. Huwag kayong mag-alala. So, karamihan iba na may mga rubberized plastic na yung mga flooring. Materials nito is
Japanese microfiber ang materials nito, for indoor lang talaga to. So, made in China nakalagay dyan. Ang official ball of the NBA, minamanufacture lang talaga sa China. And FIBA approved, ayun katulad ng sinasabi ko sa inyo, FIBA approved, pangarap to ng Doride na magkaroon ng FIBA approved dito sa Doride. Siguro, mga ilang taon pa, sana wag naman abutin ng dekada na magkaroon na ng FIBA approved to. At yung kailangan ng budget para dun eh. Okay, sukatin na natin. Sa akin, unahan ko lang, parang ang laki na ito ni Wilson. Tama ba ako? Parang ang laki niya. Hindi siya 76 something. Parang, sabi niya, malaki talaga siya. Okay, ang size ni Wilson ay Wilson Evo Nex ay yan, lapit ko na sa inyo. Nasa ano siya? 72.2. Ang laki talaga niya. Tayo sa bladder line naman. Sukatin natin ang kanyang bladder line. Okay, ang bladder line niya is 77. 77.1. Oh, di ba? Malaki talaga siya. Sukatin natin ulit si Doride. So, kailangan ko sukatin ulit si Doride, diba? Kasi baka may mga bagong viewers dyan, mga hindi pa nakasubscribe. Ngayon pa lang mapapanood yung comparison ng mga bola natin na Doride. So, ayun. Ang size ni Doride is, kuminsan hindi ko kasi 77. Yan, lapat natin. Baka mas limit. Kanina na 76. Ngayon, minsan naglalaro siya ng Hindi ko kasi nagalapat minsan. Yun, 76.8, 76.9, 76, 77. Ganun yung nagiging size niya. Doon na tayo sa bladder line. Sukatin natin na nakalapat sa bladder line. Kanina across the bladder line. Ang kanyang size is ayan. 76.34. Ganun ang kanyang sukat. So malalim. Kung bakit? Kasi bakit ganun? Bakit lumate yung size niya? Kasi mas malalim yung bladder line ni Doride. Ay, mapansin nyo. Mas malalim itong bladder line niya. So, para sa akin, ako, naglalaro ako ng basketball, mas advantage to. Madali kong makakapa yung, madali kong maasinta, madali kong makakapa yung bola. So, mas maganda for shooting yung ganitong malalim ang bladder line. Unlike ng mga mabababaw ang bladder line, saka sa pag-grip, mas madali mo mag-grip yung bola. Pag ibabato mo ganun, pag ibabato mo, mas maganda yung ganito. May grip ka dun sa sa bola agad. At ito si Molten sorry na. Si Wilson mababaw lang yung bladder line niya. Yan. Pag sinabing bladder line, ito yung guhit. Mababaw lang siya. Di katulad na malalim. Yung kay Doride, may lubog na may pa ganun na, may pa slant na tapos lumubog, may bladder line pang ganun. Diba? So ganun yung mga ibang bola. So ito si Wilson hindi. Si Molten ganun eh. Parang kay Doride may pa ganun siya. Tapos tsaka lulubog na gano'n. Okay, tapos na tayo sa weight, tapos na tayo sa size, sa grip check. Sa grip check, grip natin sila ulit dalawa. Okay, nawawala si ang laki kasi, kaya hindi ko mag-grip. Malaki kasi talaga siya. Punta na tayo sa weight. Sukatin, timbangin na natin sila. Tinimbang ka, ngunit kulang. So, natatandaan niyo pa ba ang weight nito ni Doride? Nasa ilan siya? Uhulaan ko, nasa 614.5. Ayan ang weight ni Doride. Woy! 614.4. Okay, baka pwedeng lumapit yung... Papalapitin natin ating camera dito. Shhh! Yan, para mas makita ninyo. 614.4 ang weight ni Doride. Bola ng Pinas. At ito naman, sukatin natin si Wilson Evolution. Ay, Evo Nex pala. Iba pa yung Evolution So, para sa akin, mas magaan to eh. Okay, di ba? Sabi ko sa inyo, mas magaan. So, isipin nyo, malaki yung bola pero magaan. Yun ang ang mga napansin ko, dati ko na kasi nire-review yung mga Wilson na bola. Magagaan talaga yung mga Wilson. Kahit yung Wilson Evolution, yung Wilson na parang, hindi ko alam kung ayun yung parang NBA na official ball. Magaan talaga siya. Sorry. Ang weight niya is 589.3 grams. So, kaya itong bola na to is for indoor game ball only. Huwag niyong gagamitin sa outdoor. Kasi once na mapudpud ito, mabawasan ng kanyang mga panel, mas gagaan siya. So pag gumaan siya, nasa 585 grams lang ang official ball. So pag bumaba siya sa 585, hindi siya magiging official ball. Kaya recommended talaga itong bola na to for indoor use only. Alright, grip check, bounce, and size, weight. Okay na, kompleto na tayo lahat.
Wala na daw, okay na daw sabi ni Yuki. May mga ano tayo, may mga PR manager tayo doon. Okay. Ako nga pala yung owner ng Doride Bola ng Pinas. I founded Doride Bola ng Pinas para labanan yung mga fake na bola na nagkaalat sa market, yung mga OEM na Molten, na mga kahit Wilson, kahit Spalding, mga iba't ibang klase, mga branded na bola ng mga fake na binibenta sa halagang original, which is marami talagang naloloko ng mga bowlers na Pinoy. Hindi lang mga bowlers na mga Pinoy, pati mga coaches. Hindi lang yung mga coaches na naloloko hindi lang yung mga maliliit na liga, kahit yung mga malalaking liga na naloloko. And pati yung mga SK na nagpapaliga, usually akala nila original yung nagagamit nilang bola sa mga liga nila. Kaya ang nangyayari, mga ilang laro pa lang, punpun na yung bola, nagimulmul na agad. So nakabili sila ng mahal na bola, ginamit sa liga, then ilang gamitan lang, nasira na agad. So gagawin nila, bibili sila ulit ng panibago, which is ganun ulit yung mangyayari. Ang mga original na bola, mas tatagal yan. Kayang-kayang tumapos ng isang buong liga yan. Kahit mga 20 teams yan, kayang-kayang tapusin yan. Kaya sa mga magpapaliga dyan, doon na kayo sa original, tsaka para maging quality din yung inyong maging quality din ng mga paligan ninyo. Tsaka para mas magtiwala ang mga player, para mas marami pa sumali sa inyo. At syempre, para mas marami sumali sa inyo, dapat Doride ang bola ninyo. Bakit? Kasi pag bumili kayo itong Doride Bola ng Pinas na microfiber, ang halaga nito is 1,888 only. May libre pang size 7 na rubber ito, di ba? May pang official ball ka na, meron ka pang practice ball, pang warm up ball. Pwede rin naman ito, Wilson. Kaso ang price nito, nasa medyo mahal to. Nasa 6,200 to 7,200 itong ganitong bola. Siguro may mabibili kayong 5,000 plus, 5,200 pag nagsisale. Pero pag hindi nakasale to, ganun ang presyuhan nito. So hanggang dito na lang mga idol. So please don't forget to subscribe. Click nyo yung button na yan para marami pa tayong i-compare na bola at para makaiwas din kayo sa mga fake na bola. So hanggang dito na lang. And I'm Bounce out!